Amen. Amen, amen, and amen. Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa ating Friday online Bible study. Amen. Maraming salamat po at naandyan na naman kayo, no? Bagamat yung iba nating mga kasama ay wala pa, anyway, hindi natin paghihintayin ang Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita. And I hope and I pray sa atin pong kalagitnaan na present ngayong gabi, I hope and I pray na handa po ang inyong mga puso, mga isip, Panginoon, na mag-aaral ng salita ng Panginoon, maging ating katawan at kaluluwa. Uli, sa mga online po, magandang gabi po mga kapatid. At tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Amen, Sister Hazel. Amen. Sige, Mang. Pwede ka nang magpunta sa online para maka-join din sila. Amen, amen, and amen. Okay. So, magkaroon lang po tayo ng recap, konting recap sa ating pag-aaral. Ang ating pong lesson, ang ating pong topic na pinag-aaralan is the redemption plan. The redemption plan. Dalawang Fridays na po natin itong pinag-aaralan. And for the way of introduction and recap as well, mga kapatid, redemption plan, ang ating pong book na pinag-aaralan ay Genesis chapter 3 verses 1 to 24. And ang unang Friday po natin, ang naging topic natin is about sin. About sin. I hope and I pray na tatandaan nyo pa po yan. Alam nyo po mga kapatid, sa Bible, isa sa pinakamalungkot na story na nabasa ko ay nakita ko sa Genesis chapter 3. Alam niyo po kung bakit? Kasi Genesis chapter 1 and 2, nung ginawa ng Panginoon ang lahat ng bagay dito sa mundo, pati na ang mundo itself, kasama na ang tao, Genesis 1 and 2, mga kapatid, sabi ng Panginoon, He saw it and it is very good. Mabuti lahat ng ginawa ng Diyos. Kaya lang, sabi ko nga, isa sa pinakamalungkot na story na nabasa ko sa Bible, nakita ko sa Genesis chapter 3. Ano po yung malungkot doon? Sa Genesis chapter 3 na pag-aralan natin about sin, the fall of man. Yung pagkakasala ng tao, pagkahulog sa kasalanan. Yan po yung ating naging unang puntos, mga kapatid, sa ating pag-aaral sa redemption plan. Sin. At nabasa po natin doon at narinig natin sa ating pag-aaral 2 Fridays ago, the temptation and deception. Pinangunahan yan ng ama ng kasinungalingan. Sino nga yun? Si Satan. The serpent. Nalaman natin doon sa fall of man, on our first point, sin, the serpent's strategy. May strategy ang demonyo, mga kapatid. Ano nga yung strategy niya? Una, he will twist the word of God. He will put doubt sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Ano nga yung doubt na nilagay niya sa isip ni Eve? Sabi niya sa salita ng Panginoon, talaga ba na sinabi ng Diyos na pag kinain mo yan, hindi ka mamamatay? Naglalagay siya ng doubt sa katotohanan ng salita ng Panginoon. And then, hindi lang siya maglalagay ng doubt, iti-twist niya pa totally. He will say the opposite. Ang sabi niya kay Eve, pag kinain mo yan, hindi ka mamamatay. Yung forbidden fruit. Hindi ka mamamatay, kundi magkakaroon ka ng katangian bilang Diyos, malalaman mo ang katotohanan, ang good and evil. Ayun yung strategy niya. And he looks, and he make that sin looks appealing. The appeal, hindi po apple yun, the appeal to desire. Pakikita ng diablo na ang kasalanan is pleasing, appealing. Kaya nga nakita natin doon yung the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Naalala niyo pa po? And Eve fell, pati si Adam, and disobedience begins. Yan po yung sin, mga kapatid. Yan po yung sin. Doon nagumpisa na we are missing the mark, merong standard ng Panginoon ng holiness, lahat tayo hindi nakaabot. And we are intentionally overstepping the forbidden line. Merong law ang Panginoon, alam naman natin ang salita ng Panginoon, pero meron tayong ugali na intentional na sinusuway natin. Yun yung hamartima at saka parabasis. Natatandaan nyo pa? Yun yung first point natin. And the second point,
Dahil sa sin, merong consequence. Ano yung consequence? Point number 2 natin, separation. Napahiwalay. Makikita natin doon sa ating pag-aaral, the seriousness of sin. Kaya nga sabi natin mga kapatid, Genesis chapter 1 and 2, napakaganda ng story sa Bible. But when sin came, yun yung nangyari sa chapter 3 ng Genesis, separation. Separation mga kapatid. The consequences of sin, ano nangyari? Merong shame and fear. Nahiya yung mag-asawa, nagtago sila. Nahiya sa Diyos kasi alam nilang nagkasala sila. At nakita nila yung kanilang mga sarili na naked. They fear. And instead na humingi ng tawad sa Panginoon, meron silang shame and fear. Anong ginawa nila? The blame game begins. Nagturuan. Si Adam, tinuro yung babae. Yung babae, si Eve, tinuro yung serpent. Di ba? At ang nangyari, sa ating second point, separation, the judgment pronounced. Binigay ng Panginoon yung judgment sa kanilang tatlo. Ganun po kaseryoso ang kasalanan mga kapatid. Gaya ng sabi ng salita ng Panginoon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Seryoso ang kasalanan mga kapatid. At ang kabayaran nito ay paghihiwalay. Napansin nyo? Sa Genesis 1 and 2, napakaganda ng story, di ba? Yung relationship ng tao, ng unang tao na nilalang ng Diyos, magandang relationship niya sa Diyos. Lahat, pinagkaloob, lahat ng pangangailangan niya, binigay. Pero ang tao hindi na kontento. Na-deceive ng dyablo. Ganun din sa mga relationship natin dito ngayon sa mundong ito. Ang daming family na maganda naman, buo yung pamilya, maayos yung pagsasama ng mga mag-asawa, then sin came. Ano nangyari? Nasira ang family. Everything sin touches, destroys. Amen? Yun po yung katotohanan yan mga kapatid. Kaya wag nating lalaruin ang kasalanan. Lahat na madadaanan ng kasalanan ay merong katumbas na kapahamakan. Amen? Kahit anong ganda ng pagsasama, kahit ng mga magkakaibigan, pag pumasok ang kasalanan, sira yan. Pamilya, maganda yung pagsasama, pag pumasok ang kasalanan, sira yan. Amen? Wawasakin yan yung pinakamagandang relationship na meron ka. Ganyan kaseryoso ang kasalanan. At ganyan yung nangyari in the beginning. Amen? First point natin, the redemption plan, sin. Sin mga kapatid. Sana sa pag-aaral natin ito, 2 Fridays na, makita natin na seryoso ang kasalanan. Iiwasan na natin ito kung totoong meron tayong personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa kasalanan, merong separation. Amen? At thirdly, mga kapatid, ito na po yung ating last study about redemption plan. Third point natin is about salvation. Hindi naman nahayaan ng Panginoon na mapahamak na lang ang tao ng ganun-ganon. Kaya sa ating third point, salvation, pag-aaralan natin anong ginawa ng Panginoon na solusyon. Amen? So again, before we proceed, I would like to request everyone to pray with me. Pikit niyo po yung inyong mga mata and yuko natin ang ating mga ulo and let's pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat at banal, maraming salamat po sa pagkakataong ito na sa mga sandaling ito dinala mo kami sa platform na ito ng Facebook, maging sa Google Meet, Panginoon, para makapag-aral ng iyong salita. I pray, O God, na pangalan mo ang maitaas, katotohanan mo ang maihayag para sa iyong kadakilaan. Patawarin po kami sa aming mga kasalanan, naisip, nasabi o nagawa na hindi naging mabuti sa iyong harapan. Patawad po, nawa ang banal na dugo ng aming Panginoong Yesus na naglinis sa amin na maging basihan mo sa pagtingin sa aming pag-aaral ngayong gabi upang ito ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. Ganon din po, Panginoon, kung sa aming kalagitnaan, merong mga nanonood o nakikinig na wala pang personal na relasyon sa aming Panginoong Yesus, gamitin niyo po ang mga sandaling ito. Iligtas niyo po sila sa pamamagitan ng iyong pagmamahal sa pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay ng aming Panginoong Yesus. Ganun din po, Panginoon, nawa ang Holy Spirit ang aming maging tunay na tagapagturo at gabay
upang maunawaan namin ang iyong salita na gusto mong ihatid sa bawat isa ngayong gabi. Bantayan ang aming internet connection, bigyan kami ng focus sa iyo at sa iyong salita lamang, Panginoon, at walang ibang maging hadlang sa aming gagawin. Kung meron mang kabigatan sa aming mga puso ngayon, gamitin niyo rin po ang iyong salita to comfort us, Panginoon. Sa iyo na po namin tinataas ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aking Panginoong Yesus. Amen, amen, and amen. Amen. Okay, sige po, patuloy na po tayo. Redemption plan. Bakit po may redemption plan? Kasi merong nasa kapahamakan. Merong kailangang iligtas. At ang redemption plan na ito, Diyos ang may akda. Bago pa man magkasala ang tao, meron na siyang plano para iligtas ito sa apoy ng impyerno. Again, ang ating pong book na pinag-aaralan actually is Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 at ang naging points po natin 2 Fridays ago, unang Friday is yung sin. Second point is separation. Ayun na, nakita na natin yung consequences ng sin, separation, eternal separation from God. Itatapon sa apoy ng impyerno ang isang tao na walang personal na relasyon kay Kristo kung siya ay mamamatay na hindi napapatawad. Amen? And tonight, mga kapatid, third point natin is salvation. Salvation, mga kapatid. Salvation, at ang ating verses na babasahin ay makikita natin sa Genesis chapter 3, verses 14 to 24. Hindi ko na po siya babasahin ngayon, but we will read it along the way of our study. Ang ating pong key verse, Genesis chapter 3, verse 15. And this is what the word says. Genesis 3:15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Amen. So from this verse, mga kapatid, for our point tonight, salvation, makikita natin from this verse itself, the solution. The solution. Isang verse lang makikita na natin yung solution ng redemption. The promise of redemption, mga kapatid. Itong Genesis 3:15, mga kapatid, is actually the proto-evangelium. Ano po ibig sabihin ng proto-evangelium? Proto-evangelium, ito yung first mention of the gospel in the Old Testament. At ano nga yung gospel? That Jesus Christ will die, be buried, and 3 days later, He rose back again. Yun yung gospel. At dito, makikita natin yan sa Genesis 3:15. Ano yung makikita natin dyan? Una, a promise of victory. The promise of victory. Balikan natin yung verse natin, Genesis 3:15. Nakita natin dyan, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Dito, makikita natin dyan sa verse na yan, mga kapatid, that specific phrase, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel, Jesus defeating Satan. That is the promise of Jesus' victory over evil. Yung bruise thy head symbolizes Jesus defeats Satan, and bruising Jesus' heel is the gospel where Satan will hurt the Lord Jesus Christ. Paano nangyari yon? Nung pinako siya sa krus. Yun yung bruising of the heel of the Lord Jesus Christ. Pero yung bruising the head of the serpent, ito yung fatal blow sa ulo ni Satanas ng devil na symbolizes Jesus' victory. Amen? So yun yung proto-evangelium. Makikita natin yan sa Romans 16:20. Romans 16:20 says, and the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. Amen? Ayun yun. Yung sinulat sa Genesis 3:15, naandito sa Romans 16:20 rin. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. Amen? The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. At yan ang nagpapakita ng grasya ng Panginoon. Bagamat nagkasala si Adam and Eve, and the punishment is so severe, yung kapalit naman severe din eh. Yung kanyang bugtong na anak.
Amen? Yung kanyang bugtong na anak, yun yung pinambayad sa kasalanan mo at kasalanan ko. Amen? So, mga kapatid, if you have Jesus as your personal Lord and Savior, mga kapatid, you're on the victor's side. Kaya nga kinakanta natin yung victory in Jesus di ba? Kasi napagtagumpayan ng Panginoong Yesus, Christ defeated sin and death, so don't live in sin anymore. Amen? Kaya mapapatunayan mo yung mga totoong Kristiyano na nagsasabing Kristiyano sila Sa paanong paraan? Pinipilit nilang tumalikod sa kasalanan. Amen? Kasi yun yung nagpako sa Panginoong Yesus. Yun yung naging dahilan bakit siya naipako. Amen? At yun namang nagsasabi na sila ay Kristiyano at hindi tumatalikod sa kasalanan at masaya pang ginagawa ito. Questionable ang kanilang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Ang nakakatakot, baka anihin nila yung second point natin na separation. Kaya kung ikaw man ngayon na nakikinig o nanonood sa Bible study na ito, kung wala ka pang personal na relasyon kay Kristo, sinasabi ko sa iyo, seryoso ang kasalanan. Ihiwalay ka nito sa Diyos in eternity at itatapon ka sa apoy ng impyerno. Amen? But, mga kapatid, sa ating mga ligtas na, sa ating may mga personal na relasyon kay Kristo, we already know our future. Alam na natin, that's the best thing in life of a true Christian. Alam mo na yung finals, di ba? Alam mo na yung finals. We may suffer many things in this life, but at the end of all this, we have assurance of comfort with God. Kasi alam mo kung saan ka uuwi. After this life, eternity in heaven. Amen? So don't think for a moment, ito yung isang nakakalungkot, don't think for a moment that being a Christian is a life of ease and comfort. Kasi maraming nagtuturo niya yung mga prosperity gospel na pag ikaw ay ligtas na, meron kang Kristo, wala na daw problema. Hindi po totoo yun. Makikita natin yan sa buhay mismo ng Panginoong Jesucristo. Siya yung ating pattern. He is the truth himself, but he suffers. Di ba? At ang sabi ng Panginoon, the slave is not greater than his master. Kung ano yung nangyari sa Panginoong Yesus, dadanasin din natin. Amen? So there's always two sides of the game or of the story. Good and evil. And we have an enemy. Tandaan mo yan. Kung ikaw ay Kristiyanong totoo, meron kang kaaway. Amen? Kung merong the promise of victory in Jesus, dahil sa Kanya ay may buhay, in Him was life, and the life was light of men, meron tayong enemy. At yan yung ating subpoint number 2. The enmity established. Doon din mismo sa Genesis 3:15, makikita natin yung enmity established. Anong ibig sabihin ng enmity established? Meron ka nang na-establish na kaaway. At ito ay perpetual. May perpetuity yung paglalaban na ito. Genesis 3:15, tingnan nyo ulit, basahin natin. Genesis 3:15 says, and I will put enmity between thee and the woman. Nakita nyo yun? Enmity between thee and the woman. Sino yung thee dito? Yung serpent. God sets hostility between serpent or Satan and humanity. Naandyan si Satan, naandito ngayon si Satan para tayo ay guluhin. Kung tayo ay mananampalataya, ang kanyang purpose ay guluhin ang ating isipan para hindi tayo magamit ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Hindi niya na kayang agawin yung ating kaligtasan Kaya ang gagawin na lang niya, gagawin niyang miserable ang buhay mo, magpuput siya ng doubt, gaya ng ginawa niya in the beginning. He put doubt and twisted the truth para hindi tayo magamit sa Panginoon. Amen? Yan yung plano ng Satan, ng serpent.
1 Peter 5:8. 1 Peter 5:8 says, "Be sober, be vigilant." Bakit daw? Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Nakaabang lagi yung dyablo. Kapag nakalimutan mo na Kristiyano ka, na ibaba mo yung iyong guard, alam na alam ng devil yung weakness mo. Amen? Aatake yan at aatake. At yan yung plano ni Satan, even in the beginning. At napatotohanan yan sa Genesis 3:15. Ang sabi nga, "And I will put enmity between thee and the woman." At yan yun. Yan yung perpetual na ginagawa ng dyablo. Patuloy yun. Revelation 12:10. Revelation 12:10 says, "And I heard a loud voice saying in heaven," Apostle John the Baptist, John the Beloved, says, "Now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of His Christ." Bakit daw? "For the accuser of our brethren is cast down, which accuse them before our God day and night." Nakita niyo yun? Yan yung trabaho ng demonyo. Accuser of the brethren. Nagkasala ka na naman. Wala ka talaga. Hindi ka talaga ligtas. Hindi ka talaga karapat-dapat maglingkod. Accuser. Sabi dyan, before our God, He accused us before our God day and night. Walang sawa. Amen? Kaya kung ikaw tumanggap na sa Panginoong Jesucristo at nakikita mo yung sarili mo na naglalaban ka, merong naglalaban sa sarili mo, nagagawin ko ba yung mabuti o hindi? Madadapa ka na naman, tatayo ka ulit. Ibig sabihin niyan, the Holy Spirit is in you. At yung Holy Spirit, tinutulungan kang makita yung pagkakamali at bumangon muli. Di ba? Kasi nung tayo naligtas, yung old nature nandyan pa rin. Amen? So yun mga kapatid. Enmity established. Ikaw na yung nasa crosshair ng target ng dyablo. Kaya huwag kang magtataka kung wala kang pagsubok. Kahit na anong kasalanan gawin mo, parang okay lang. Baka kakampi ka ng kalaban ng Diyos. Amen? So mag-iingat ka. Kasi at the end of the day, kapag ikaw ay namatay, kasama kang itatapon ng dyablo sa apoy ng impyerno. Amen? Seryoso ang Panginoon nung minahal ka niya. At minamahal ka niya. At seryoso ang Panginoon sa kasalanan. Ayaw kanyang mapunta sa impyerno. Amen? Sana maunawaan natin yan, mga kapatid. Kung meron tayong promise of victory in Jesus, sabi doon, "It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." Fatal blow sa ulo ni Satan. Yung kanyang pagkamatay, pagkapako sa krus, pagkalibing, at pagkabuhay muli, yun yung victory. At merong enmity na na-establish. Satan will accuse us day and night before God. At meron ding pangako, mga kapatid, yung seed of hope. Ito yung seed of hope. Makikita rin natin yan sa Genesis 3:15. Basahin natin ulit. And between thy seed and her seed, it shall bruise thy head. Nakita nyo? Yung Genesis 3:15 itself is the proto-evangelium. The first mention of the gospel. Yung seed of the woman, actually it highlights a human Messiah. John 1:14, "And the Word became flesh and dwelt amongst us." Siya yung seed of hope. Siya yung her seed na tinutukoy dito sa Genesis 3:15. Siya yung Messiah na ipinangako, crushing Satan's power. Her seed refers to Christ. Refers to Christ that brings restoration, mga kapatid. This verse, Genesis 3:15, napaka-powerful nito. It shows God's plan for redemption amidst the false consequences.
Kahit gaano katindi yung consequences ng pagkakamali ni Adam and Eve, ito yung redemption plan na ginawa ng Diyos. Amen? So kung seryoso si Satanas na agawin tayo sa kamay ng Diyos, seryoso rin ang Diyos para iligtas tayo. Amen? Jesus is the seed fulfilling Genesis 3:15's promise. Siya yun. Genesis 3:15. Balikan natin yung verse natin, ano? Anong ginawa ng Diyos nung nagkasala si Adam and Eve? Kasi di ba nakita nila na sila ay hubad. Pumasok yung shame and fear. Balikan natin Genesis 3:21. Genesis 3:21, ito sabi. Basahin natin, ha. Kung may Bible kayo dyan, tingnan nyo po sa inyong Bible. Genesis 3:21. Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skin and clothed them. Ang Diyos mismo ang gumawa ng pangnakip sa kanilang mag-asawa. God provides animal skins, symbolizing covering sin and pointing to Christ's suffering, sacrifice in the future. Kailangang merong ma-shed na blood kasi hindi mo pwedeng makuha yung coat skin from the animal kung hindi mo to papatayin. Ayun yung clothing with skins, mga kapatid. Sa Genesis chapter 3 verse 21. Nakita niyo yun? Simula't simula pa, ang Diyos na ang gumagawa ng paraan para tayo ay iligtas. Yan yung ginawa niya kay Adam and Eve. God provides animal skins para meron silang pantakip. Kasi anong ginawa ng mag-asawa? They sew fig leaves. Gumawa sila ng fig leaves para takpan ng kanilang katawan. At alam naman natin that fig leaves symbolizes man's way to cover up their sins. Pero hindi pa pwede. It will fall short from the standard of God. Di ba? Amen? At ganyan ang tao pag nagkakasala. Ang daming cover up. Nagkasala, nahuli, magsisinungaling. Magdadagdag pa ulit ng kasalanan, magsisinungaling ulit. Hanggang magkapatong-patong na yung kasalanan, lumampas na hanggang ulo niya. Isa lang naman ang solusyon, admit. Kung itong mag-asawang ito, in the first place, nag-admit, humingi ng tawad, sa tingin ko, by the grace of God, patatawarin sila eh. Pero anong ginawa nila? Blame game, nagturuan, walang umamin ng kasalanan. So ano nangyari? Expulsion from Eden. Separation. Separation begins. Adam and Eve are barred from Eden and the tree of life, showing the seriousness of sin and God's holiness. Amen? Basahin natin Genesis 3:22. And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil. And now, lest he put forth his hand, and take also the tree of life, and eat, and live forever. Verse 23, Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden, to till the ground from whence he was taken. Verse 24, So he drove out the man, he placed at the east of the Garden of Eden cherubims, and the flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. So, meron ditong expulsion from Eden. Ang question, ang harsh naman ng Panginoon, nagkasala lang, itinaboy na. Ang question, why God asked Adam and Eve to leave the garden? Di ba yun yung tanong? Maaring ito ang sagot. God asked them to leave the garden to avoid, actually, ito yung sagot talaga, to avoid eating the fruit of the tree of life. Because if they had eaten the fruit, they would have had eternal life separated from God. Di ba? At ayaw ng Diyos na mapahiwalay ang tao in eternity sa Kanya. Yun yung ginawa niya. To avoid. Amen?
and there would have been no way for them to be redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. Kasi kung hindi matutupad yung planong pagliligtas ng Diyos sa kanila at sa atin. It was God's act of grace asking them to leave the garden to fulfill His redemption plan through His Son, Jesus Christ. Amen? So makikita natin dito yung preparation ng redemption plan. Seryoso ang Panginoon. Meron pa akong isang narinig na isang atheist. Sabi niya, kung ang Diyos niyo ay totoong mapagmahal, bakit isang kasalanan lang, impyerno na yung katapat? Hindi mo ba nakita yung kalagayan mo? Galing ka sa alabok. Finorm ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ikaw ay alabok na useless ka, ginawa kang tao, the creator of heaven and earth, susuwayin mo lang. Tapos nung pinarusahan, sasabihin mo, napakasama nang nagligha sa akin. Nakita mo yon? Kung alam mo, ang katayuan mo sa harapan ng Diyos, hindi mo kayang sabihin yan. Amen? So if Adam and Eve live eternally on earth in their fallen state, mga kapatid, magpapatuloy yung kasalanan at paghihiwalay. They would remain in a state of sin, cut off from God's presence forever. At alam mo yung kalagayan ng tao na malayo sa Diyos forever. Anong kalagayan yon? Living forever in a fallen world with pain, suffering, and death. Hindi mo gugustuhin yun. Di ba? Hindi mo gugustuhin yun. Ngayon pa nga lang sa mundong ito, hindi na tayo makapanood ng maayos ng palabas, ng mga balita. Ang sakit sa loob, makikita mo, bata nire-rape ng sariling magulang. Papatayin. Di ba? Yan yung state na gusto ng Panginoon na tayo ay iligtas dahil sa kasalanan. That's the ultimate goal of God's redemption and restoration. Di ba? So God's plan includes redemption through, again, no other than Jesus. Restoring humans to eternal life with Him. Not just eternal existence. Kailangang may restoration. At yun yung solution ng ating salvation. At kahapon, ano ba kahapon? December 25. Marami ang nag-celebrate ng kapanganakan daw ng Panginoon, which is not true. Hindi naman talaga yun yung date ng kapanganakan. Inaalala lang daw nila na merong isang Diyos na isinilang. Which is, tama naman. Meron talagang Diyos na isinilang. Matthew chapter 1 verse 21. Tingnan nyo. Matthew chapter 1 verse 21 says, "And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. For he shall save his people from their sins." Ito na yung ating point, mga kapatid, salvation. Yung Genesis 3:15 na proto-evangelium, nandito na sa New Testament na fulfill. Again, Matthew chapter 1 verse 21 says, "And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. For he shall save his people from their sins." Amen? Kasi ang Diyos, kapag nangako, tutuparin niya. Kahit gaano pa katagal yan, tutuparin niya. 2,000 years ago, tinupad niya yung pangako. Ipinanganak si Jesus. Amen? Sa Genesis 3:15 pa lang na pangako yun, di ba? Makikita na natin yung katotohanan, yung fulfillment of that promise. Jesus came to give His life as a ransom for many. Kaya nga yung ating title is Redemption Plan eh. Si Jesus Christ yung ransom para magkaroon tayo ng redemption. He bridged the gap, offering forgiveness and reconciliation with God. Luke chapter 19 verse 10.
Luke 19 verse 10 says, "For the Son of Man came to seek and to save that which was lost." Yun talaga yung purpose ng Panginoon. Biruin nyo, yung sanggol na pinanganak sa sabsaban, ang sabi sa John 1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God." The same in the beginning with God. Ito yun, pinanganak bilang baby. Para ano? 1 John chapter 2 verse 2. "And He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world." Amen? Yun yung salvation na pinlano ng Diyos mula pa sa simula, in the beginning. Amen? Jesus' ransom payment is the answer. Kasi hindi natin kayang tubusin yung ating sarili sa ating mga kasalanan. Di ba? Gaya ng pinag-aralan natin sa ating point number 1. Hamartima, fall short, missing the mark. Kahit anong gawin ng tao na kabutihan, hindi makakaabot sa pamantayan ng Diyos para iligtas yung kanyang sarili. Sino ang pwede lang makapagligtas? Yung sinless, blameless, spotless, which is the Lord Jesus Christ. Amen? Matthew chapter 20 verse 28 reveals His mission. Anong sabi sa Matthew 20 verse 28? "Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many." To give His life for many, mga kapatid. This selfless act bridges the gap, offering forgiveness and restoration. Kaya kung ngayong gabi, wala ka pang personal na relasyon kay Kristo, at nagpapakasaya ka pa sa kasalanan, sinasabi ko sa iyo, hindi aksidente na nakikinig ka ngayon. Yung kasalanan mo, dadalhin ka sa apoy ng impyerno. Pero ayaw ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos yan. Kaya ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para mamatay, ilibing at mabuhay muli para sa kaligtasan mo at kaligtasan ko. Amen? Ginawa niya na lahat. Tatanggapin mo na lang. Di ba? John 3:16. Marami sa inyo alam na itong verse na ito. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Amen? Ganon katindi yung pagmamahal ng Diyos sa akin at sa iyo. Kaya naman, I hope and I pray, ngayong nakikinig ka, nawa mangusap sa iyo ang banal na Espiritu. Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas at tumalikod ka sa kasalanan mo. Amen? Kasi seryoso siya na mahal ka niya. Walang matinong magulang na ibibigay yung kanyang anak para sa kaligtasan ng isang rapist, sa kaligtasan ng isang mamamatay tao, sa kaligtasan ng isang magnanakaw. Pero ang Diyos iba. Ang Diyos sa langit iba. He gave His only begotten Son. Seryoso siya. Di ba? At plano niya yon mula pa sa pasimula. God's redemption plan. In Genesis 3:15. Amen? So kung may salvation, mga kapatid, tignan natin. Matthew 27 verse 46. Tignan natin yung katuparan ng salvation na ito. Matthew 27 verse 46 says, "And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani." That is to say, my God, why hast thou forsaken me?" When Jesus cried out, my God, why have forsaken me, mga kapatid, it was a profound expression of the spiritual separation.
Spiritual separation he experienced as he bore the sins of the world. Yung separation na dapat ikaw at ako, ang Panginoon na ang tumanggap. Amen? The Trinity is always one. Amen? Pero sa tagpong ito, this is heartbreaking separation happened between the Father, the Son, and the Holy Spirit. When Jesus took all the sins of the world upon himself at the cross, as he cried, "My God, why hast thou forsaken me?" This is the moment on the cross highlights the depth of Jesus' sacrifice. Amen? Napahiwalay siya sa Diyos, sa kanyang Ama. Ang sabi niya, we are one. Ngayon sa pagkakataong ito, tumalikod yung Ama. Amen? At kung mapapansin niyo mga kapatid, if we are observant enough, during sa kanyang pagkahuli ng mga Roman soldier in Gethsemane, mga kapatid, during the torment itself, Jesus received from the Roman soldiers and from the Jewish religious leaders, though it was so unbearable to see, napakasakit di ba? Sino nakapanood dito ng The Passion of the Christ? Hindi ko kayang paulit-uliting panoorin, nasasaktan yung puso ko. It was so unbearable to see. Jesus was not recorded crying. Hindi siya umiyak. Habang pinaparusahan siya, tinotorment siya, tinotorture siya ng mga Roman soldiers. Hindi. Except at the moment he yielded up the ghost. Bakit? Because that was the moment, an indescribable moment of his existence as a human, when God the Father and the Holy Spirit turned their backs on him. Nakakaiyak yun para sa Panginoon. Amen? Kaya tayo, mga kapatid, if we claim to be a followers of the Lord Jesus Christ, to be apart from God, yan yung pinakamasakit na pwedeng mangyari sa atin. Amen? So the solution was given. The solution was given in the person of the Lord Jesus Christ. And this is what's fascinating, mga kapatid. Ito yung nakakamangha talaga. The Trinity's unity broken. Yung Trinity was broke. In taking our sin, Jesus the Son experienced Father's wrath against sin. Yung galit ng Diyos sa kasalanan na ibuntong sa anak, creating a moment of separation. Nakita niyo yun? Yung seriousness of sin? Seriousness of God's love towards you and me? Di ba? Yung broken dito, unity broken of Trinity, that doesn't mean that the Trinity was crushed or horrified or shattered. But it highlights the cause of our redemption. Jesus, the sinless one, became sin for us. Kaya wag natin sasabihin na Kristiyano ako, pero nananatili ka sa kasalanan. Hindi mo alam yung bigat ng sinapit ng Diyos. Lahat nagdiriwang sa kapanganakan ni Kristo, pero sa kamatayan niya, walang gustong sumama. Tama ba? Lahat gustong makatanggap ng gift, pero walang gustong mag-sacrifice. Kasi ang pagtalikod sa kasalanan is a sacrifice. Ang hirap nun. But if you love God, ang sabi ng salita ng Panginoon, ng the Lord Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. Amen? 2 Corinthians 5:21 says, "For he had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him." Siya na yung naging kasalanan para tayo maging
makatuwiran sa harapan ng Diyos. Kinuha ng Diyos yung ating kasalanan, yung ating unrighteousness, para yung righteousness ni Kristo to be imputed unto us. Di ba? So, meron ng solusyon. Kaya kung nagdiriwang ang mundo kahapon dahil daw sa kapanganakan ni Kristo, hindi doon natapos. Hindi doon natapos. Ang gospel ay yung pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay ni Kristo. Yan yung dapat mas nainalalagay natin dito. Di ba? So mga kapatid, if we understand the weight of that sacrifice of the Lord Jesus Christ, magpapatuloy ka na sa pagsunod sa Kanya kung talagang tumanggap ka sa Panginoong Yesus bilang Panginoon mo, tagapagligtas. Di ba? Kasi ginawa niya na ang lahat. Amen? The Trinity was involved with our salvation. Yung God the Father, the Son, and the Holy Spirit. God the Father, yung role niya sa ating redemption, He is the initiator of the plan. Siya yung nagplano to give His only begotten Son. He sent Jesus. Amen? And willingly, the Son gave His life as well. At ang Holy Spirit convicts us of our sin. Kaya kung naririnig mo to at walang conviction sa puso mo, nakakatakot yan. Nakakatakot yan. So huwag kang makontento na sinasabi mo, nag-celebrate ka ng Pasko kasi pinanganak si Kristo. Hindi doon natatapos ang kaligtasan. Salvation was finished at the cross when He cried and He said, "It is finished." Amen? So that is the fulfillment of the Scriptures. That is the fulfillment of the Scripture, mga kapatid. The depth of love and obedience. Jesus endured this separation so we could be reconciled to God. Ang Diyos na yun gumagawa ng paraan para i-reconcile tayo sa Diyos Ama. Ang Panginoong Jesucristo na. So we don't have to fear separation from God because of sin. Amen? So seryosohin mo yung kasalanan, hindi yan nilalaro. Yung bibig natin, kung magsalita tayo, akala mo, minamanilang natin yung pagmumura, paninira ng kapwa, pagsisinungaling. Tandaan mo, ang pinambayad dyan, dugo ng Panginoong Jesucristo. At kung sinasabi mo na ikaw ay ligtas at may personal na relasyon kay Kristo, hindi ka magsasabi na kahit wala akong church membership, kahit hindi ako nagsisimba, kahit hindi ako madalas magdasal, nandito si Kristo. Kalokohan yun. The true manifestation of relationship with Christ, nananatili siya sa mga bagay na mahal ni Kristo. Amen? It is a call to awe and gratitude. Yan na lang yung pinakamaliit nating magagawa para pagpapakita ng ating pasasalamat sa Kanyang ginawa. Amen? So again, hindi aksidente na naririnig mo ang mensahe na ito. Dalawa lang yan. Mahalin mo yung sin o mahalin mo yung Son. Amen? Again, mga kapatid, John 1:12. But as many as received Him, yung pagtanggap dito sa Him, kay Jesus Christ, hindi lang siya ordinaryong tinanggap. Nagdasal ka, Lord, tinatanggap ko si Kristo, papasukin ko siya sa aking puso. Hindi yun yung receiving dito.
Receiving na binabanggit dito is submission to Him. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kasi ang demonyo naniniwala rin na si Kristo ay Diyos eh. Nanginginig pa. Pero hindi ligtas. Kaya kung ikaw nagsasabi na naniniwala kay Kristo na Diyos, dapat higit pa yung paniniwala mo sa mga demonyo. Sumusunod ka sa kautusan ni Kristo. Amen? Because Jesus Christ is the promise of salvation that brings hope. Amen? John 3:16 assures us of God's love and gift of eternal life. Through faith, we're brought near and becoming sons and daughters of God. Di ba? So I hope and I pray, mga kapatid, itong message natin manatili dito. Huwag lang head knowledge. Kasi ang head knowledge, mga kapatid, ano lang yan? Information lang yan. Pero kung itong truth na ito ilalagay mo dito, magkakaroon niya ng transformation. Amen? So I hope and I pray, makita mo yung seriousness of God's love towards you. At ang seriousness of God in looking at sin. Di ba? May redemption plan. Genesis 3:15, again, for our key verse tonight, tapusin na natin. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Redemption plan ng Diyos. Nakapaloob sa isang verse na ito. Amen? First point natin, sin. The fall of men. Nakita natin dyan. The temptation and deception. Point number 2, because of that sin, merong separation. The seriousness of sin. Eternal separation from God. At ayaw ng Diyos mangyari yon. Kaya meron siyang solution, yung salvation, the promise of redemption through Jesus Christ. So I hope and I pray, ngayong nakikinig ka sa mensaheng ito, at wala ka pang personal na relasyon kay Kristo, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Na siya ay namatay, inilibing at nabuhay muli just to save you and me from the penalty of our sin in hell. At yung pagtanggap na yan, hindi lang sa nguso, kung hindi sa puso. Merong change life na makikita sa iyo. Amen? So God bless, mga kapatid, and to God be the glory. Dito po natin tatapusin yung ating Bible study tonight. I hope and I pray nakita natin yung seriousness of God's love sa kanyang redemption plan even in the beginning. Amen? Sin, separation, and salvation. God bless you, and to God be the glory. Amen, amen, and amen. Sige po, so before we end our Facebook Live, tingnan po natin sino yung ating mga nakasama dito ngayong gabi. Amen. Si Sister Marife, amen, salamat po sa pagsama. Amen. And si Sister Lily, amen, kasama rin po natin siya sa ating online. Amen. Si Brother Benjamin, amen. Amen po, Brother Benjamin. Salamat sa pagsama. And ganun din si Sister Loreline. Amen, Sister Loreline. Brother Ethan. Amen. Amen and amen. At sila mamang na nanonood ngayon, na nilagay nila sa TV yung ating Facebook Live. Mga kasama nila sa bahay, sila Kuya Edmond, sila Botay, at lahat sana sila doon nakikinig. Amen. Si Raymond, Brother Raymond. Amen. Raymond Yalong. Salamat, bro. Amen. Si Pastor Rex. Amen, Pastor Rex. Salamat at nakadaan ka sa ating online. Amen. God bless you po, mga kapatid. And I hope and I pray
manatili ang message na yan dito. Hindi lang dito. Amen? Have a good night rest, and to God be the glory. I-end po natin yung ating Facebook Live at dadako po tayo sa ating Thanksgiving and prayer request sa ating Google Meet. God bless you mga kapatid, and to God be the glory. End po natin yung ating Facebook Live.